So after 18 days nga mga boss ay sinimula na siyang dapuan ng yun. As you can see, you know, cute oh. Yan, uod. Yan. Good morning nga pala mga boss. Ako nga pala si Mers, isang farmer dito sa Negros Island. At ika-18 days na ng ating yan, upland kangkong or Chinese kangkong. So ika-18 days na ngayon at nagsisimula na siyang tubuan ng sinatawag na uod or mga leafworm, no? Ito siya. Pakita ko sa inyo. So ganito yung itsura ng yan, leafworm. Yan, ito yung itsura niya. So normally ang target na araw niya, target na oras niya na tumitira tong mga itong uod sa ating mga dahon-dahon ng mga gulay ay normally sa mga aga, no? Mga 4 AM punta na sa umaga. Kasi mamaya kapag natapatan na sila ng araw, katulad ng doon area, kapag natapatan na sila ng araw doon, unti-unti na silang bababa at maghahanap na naman ng mga dahon na pwedeng tirahin na mas malilim. Katulad nito. Dito siya. Pero mamaya, mga tanghali, kapag natapatan na siya ulit ng araw, maghahanap naman siya ng titirahing dahon. Kung hindi niya matira tong Chinese kangkong kasi matatapatan ng araw ng buong tanghali, yung buong plat, maghahanap siya ng ibang dahon, no? Pero normally kasi hindi siya tumitira ng mga lahat ng mga klase ng mga damo-damo o mga hilamon ba. Pero ang ginatira niya syempre yung mga namit, mga dahon, mga namit, mga dahon. So ano mga masasarap na mga klase ng dahon na nakakain nila? Yun, mga gulay, dahon ng mga gulay, dahon ng mga katulad dito, mga leafy vegetables, yan. So as you can see, hindi pa siya natatapos, talagang hindi siya mahiyaing tao, so hindi siya alis. So ang isa sa mga pinaka natural remedy nito is lagyan mo siya ng mga organic na antioxidant, mga leafworm, no? So kung tatanungin niyo ako pagdating sa mga uod, nakakasama ba sa laman? Nope. Nakakasama ba sa kalusugan pag kinain? Nope also. Paano naman kung commercially or pangbenta, nakakasama ba? Medyo nakakasama. Pero ang pinaka whole conclusion is hindi naman totally nakakasama kasi syempre pagdating sa pangbenta mas alam naman na organic yung binebenta mo. Wag lang masyadong halos lahat ng mga dahon ng mga tinatanim mong gulay is puro may kagat or ubos na, kasi syempre ang kalugian mo lang kasi diyan kapag nagtatanim ka ng gulay is kung hindi mo masyadong nakakontrol yung mga peste, no, sa mga gulay natin, lalong lalo sa bunga at dahon. Kasi pag di natin na control, yun nga ang pinaka common na mangyayari,